Pupunta kami ng Bolinao, Pangasinan galing Metro Manila para makita ang ganda nito. Pero dahil isang gabi lang kami, kailangan naming piliin ang mga pinakamaganda at mga worth it dayuhin. Gusto mong malaman kung ano mga napili namin? Pupunta ka rin ba ng Bolinao? Kailangan mo panoorin to. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So safe. Palayo na nga ng palayo ang nararating natin gamit ang ating Aerox. At this time, ayon sa Google Map, 287 kilometers ang distansya ng Bolinao, Pangasinan galing dito sa Bridgetown. Tinatayang 7 hours ang aabutin ng biyahe. Hindi pa kasama ang mga stopover niyan ha. See you guys sa Pangasinan! Pwede? Mamaya ikaw, pagdating sa SM mo, masakit ako sa nandun. Kaya nga, pahinga ka muna. Paano makapahinga ka? Dahil marunong din magmotor si Ja, naisip kong pag-drive-in din siya kapag nangangawit na siya sa pag-angkas. Sa paraang to, pati ako nakakapagpahinga sa pagdadrive. Ligaw-ligaw. Sa cover pa lang. Pampanga pala, nagkahiwa-hiwalay na. Oo, sabi ko, putang ina, nasa na sila? Okay, so nandito na tayo sa Paniki. Siguro maraming Paniki dito. Nyek nyo. Napakaraming lugar na worth it dayuhin sa Bolinao, pero paano kung kulang ang oras? Dahil imbis na 7, inabot ng mahigit 10 oras ang biyahe namin dahil sa dami ng stopover at mga pagkakataon na naghihintayan kapag may nahihiwalay na kasama. 2:00 na ng hapon nang narating namin ang resort. At dahil sa pagod, wala kaming choice kundi magstay na lang sa resort at ipagpabukas ang pag-e-explore ng Bolinao. Pero napakaganda naman ang spot natin dito. Dito sa pinaupo namin, yung pinaka... Ano ba to? Villa? Ranchen. Ito na siya. Nagkakain na pa ako kay Big. Ayan, napakaganda ng beach view na. May mga ano. Papakita namin yung lugar. Ito na ang drone. 3, 2, 1. Kinabukasan, maaga kaming umalis papunta sa icon ng lugar na to, ang Cape Bolinao Lighthouse. Simula nang itinayo ito ng 1905, ito na ang naging icon ng Bolinao. Kaya sinigurado naming mapupuntahan namin ito. Welcome to Bolinao Lighthouse. Ito na kasama ko. Sarap. Charis! Sila pupunta dito. Finally believe that it's gonna be a bright one here. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations. Pagkatapos mag-picture ay dumiretso na kami agad sa di kalayuang Enchanted Cave. So hindi lang talaga cave yung pupuntahan mo dito, no?
para na rin siyang pasyalan. Actually, pasyalan na talaga siya. So, sulit na rin yung 250 kung ilang oras tatagal mo rito. Ang ganda naman dito. Ang daming maganda. Baby, picture mo. Saan? Grabe no, ang daming corals. Oh. Ay, wag. Pwede ba umakyat dyan? Matalas yan. Halika. Masugatan ka pa. Dito sila natin. Saan ba? Ay, hindi pala dito. Mali. It's a wrong turn. Tara. Sulitin natin ang langoy. Oo. Alas 10 na. Hanggang ano oras pa tayo dun sa alas 12? Sit, let's go. OMG, let's go. Nasa 6 feet ang pinakamalalim na part ng cave pool nang nagpunta kami. At dahil may libre ng life vest, hindi problema kung hindi ka marunong lumangoy. May mga bato din na malalaki na pwede mong pwestuhan kung trip mong mag-chill lang sa tubig. Okay, so hindi lang pala kayo mapupuntahan dito, may pool din. Kasama na sa entrance yun Pwede doon mag-swimming. Ang ganda pala. Meron din silang kiddie pool at adult pool dito sa Enchanted Cave, kaya sulit na din ang entrance. Inabot na kami ng tanghali sa Enchanted Cave, kaya kailangan na namin bumalik at mag-check out sa resort. Nag-swimming na lang kami saglit sa dagat tapos pack up na. Kung may oras pa sana, gusto ko din mapuntahan yung Bulinaw Falls. Pero okay lang, sulit na din ang biyahe. At least, meron pa kaming dahilan para bumalik. Maraming salamat. This is Axel, and as always, go forward and accelerate. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say. 'Cause even if the world is ending, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your love in. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here.